pinansin natin. Okay, so patuloy po tayo sa ating topic. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig dyan sa ating live streaming. Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Magandang gabi sa inyo lahat. I hope na nag-bless tayo at hindi tayo nasasawang makinig sa mga turo ng ating Panginoon. Kasi ako rin hindi nasasawa ang tuturo sa atin kasi yun ang trabaho ko, yun ang role ko na dalhin tayo sa tugatong ng tagumpay sa ating buhay. Amen? Amen. Ang trabaho ko ay sundin yung kalooban ng Panginoon, ipapagawa yung utos ng Diyos sa atin. Kasi pag hindi tayo sumunod, mananagot tayo sa ating Panginoon. So kaya bilang isang pastor, wala tayong ibang layunin, kundi kung ano ang utos ng Diyos, yan ang ating gagawin. Amen? Amen. So yun ang trabaho ko. Kaya hindi ako magsasawang magtuturo sa atin. Kasi madalas ko sinasabi na ang hina kong pastor, wala akong pitang pastor na preach lang ako, turo lang ako, pastor lang ako, pero hindi ko man madala sa magandang buhay, sa magandang kinabukasan, at marating ang destiny ng bawat isa na ayon sa gusto ng Panginoon. Kaya lalo na pagdating sa ministry, napakalawak yung ating vision, napakalawak yung ating assignment, no, sa Panginoon. Kaya hindi natin ito maabot kung tayo ay Kristiyanong wala lang, Kristiyanong pamatay-patay. Hindi natin maabot ito. Kung ang galaw natin ay mga ordinaryong tao lang, mga below standard, tayo gumalaw, kumilos, mag-isip, ay nako, saan tayo makarating dyan? So, kaya lahat na talaga, alam ko kung hindi ko alam kung kayo, puro kayo pakinig, pero hindi nag-improve. Ito, nausap ko sa worship team. Yung microphone, itong microphone nito, dapat handa na to. Dapat nasa akin na. Oh, it's open na yun, di ba? Inuwin ko na kayo dyan. Bakit nakalimutan ninyo? Maaga kayo nag-practice eh. Maaga na-practice, di ba? Wala ba kayong management? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo... Kaya nga, ang dami ko nag-topic sa standard natin. Nalulungkot ako na tinuturo ko, wala na natutunan. Wala mo sinasadya. O wala lang. Siguro hindi naman sinasadya. Wala lang ba? Hindi lang naisipan. Ano bang alam mo? Tututog lang. Kumakanta lang dito. Bakit hindi kayo magkaroon division labor? Dapat mayroon division labor. Ina-assign by department. Kaya nga, department tayo. Departmentized na tayo eh. Para mayroong division of labor, mayroong malinaw na direction. Ay naglagay tayo mga director, naglagay tayo ng overall director. Dami natin director dyan. Overall director. Ang overall director, anong ginagawa? Ang director, anong ginagawa? You have to supervise yung ministry. Situin na lahat gumagana, gumagalaw. Parang na kailangan. Di naman ito 24/7 gagawin natin eh. Ano ba yung ilang oras lang tayo masimba dito tapos mali pa yung nagawa, kulang-kulang pa. So, hindi natutuwa si Lord noon. Kaya na, sabi ko, organize na tayo. Ang kailangan mo lang, bilang overall director, ipatupad mo, mag-supervise ka. Ikaw ang director, magpatupad ka rin ng standard. Kasi palagi na lang ito, palagi na ito yung microphone nito eh. Dapat siguro ako na lang mag-handle nito eh. Hindi ko na lang iiwan dyan. Para wala na akong sisihin kung bakit microphone, wala pa. Kasi pinagkatiwala ko sa worship team, hindi naman yung nagawa ng tama. Lahat ng, alam nyo ito, nag-uusap ako sa inyo lahat. Anyway, I'm observant. Lahat ng galaw, martial asset, tinitanong ko. Lahat, kung okay lahat. Kung tumaas yung level ng ating performance. So, okay magalit sa akin ha. Hindi ako galit sa inyo eh. Hindi ako nag-personal. I'm talking about everybody.
Kasi, una-una, bakit nag-improve? Hindi ito para sa akin eh. Para kay Lord to eh. Kaya naman kay Lord na tinanggalaw natin. Kukuntiin lang tayo. Kukunti pa yung hindi pa complicated yung ministry, hindi pa natin magagawa. Yung social media, ang tagal ko na sinabi na dapat meron tayong video dito, isa sa kasama sa simbahan natin, yung video presentation, video clip, testimony, wala na naman. Tagal ko nang inaabang-abangan yun, wala na naman. Wala na ba talagang testimony? Ubus na bishop, wala nang testimony, ubus na, pabalik-balik na lang. Grabe naman. Sabihin, si Lord, walang ginawang milagro araw-araw. Walang mabuting ginawa. Kanino yun? Sa departamento ng social media. Sila maghanda ng sila makulikta ng video clip, ihanda, at ipalabas dito. Para nag-i-improve tayo, hindi yung nag-improve tayo, bigla naman tayo nag-slow down. Kailangan ko ba talaga na kailangan ba talaga na palagi kong i-remind kayo? Nakapagod yung gano'n. Nakapagod ulit. Sa inyo, parang wala na. Sa atin, wala na. Parang mga direktor, mga member, ano ba kayo? Sino nagsabi sa atin na wala nang testimony? Hanggang di wala akong sinasabi, gawin mo ang standard. Dapat nga, itataas pa. Dapat mayroon pang iba yan. Wala eh. Kaya talagang ako, nalungkot ako na ang dami ko nang tinuturo eh. Isisubo ko na lang ano gagawin. Kailangan pa talagang i-remind. Kailangan pang susundutin. Kailangan pang itutulak. Kaya naman kayo na puro kayo tulak-tulak. Kaya, kasi topic natin eh, living, doing God's ministry standard. So, babanggitin ko talaga yun. Bakit? Bahagi yun eh. Bahagi yun ng mag-generic ako ng topic. Generic. Pag generic, walang tinutumbok yun. Ibig sabihin, kung sino lang, kung sinong gusto. Sino makaintindi, sino hindi. Wala tayo dyan. Walang saysay ang ating sabi. Mag-isip, mga director, mag-isip tayo. Ano ba ang ikakabuti ng ating ministry? Mag-isip tayo. Lahat ng overall director, mag-isip kayo. Mula sa support, sa network, sa women's, men's, youth, mag-isip kayo, mag-meeting kayo. Mag-meeting kayo, mag-isip kayo, mag-planning kayo. Ano ang pwedeng i-improve natin sa ating ministry? I-maintain na lang ba natin ng ganito? Ganito na lang ba talaga tayo? Hindi naman tayo masyadong mahina, pero hindi rin tayo masyadong malakas. Siguro, angat lang tayo ng konti sa mga simbahang malapit ang mamatay. Na hindi ng G12. Parang angat lang tayo ng konti sa ating performance. Pero kung sabihin natin na yung galaw natin ngayon, pwede itong pang-global, pwede itong pang-palago, mukhang malabo. Mukhang kung lalago man, talagang pasang-awa pa rin. Lalago ba tayo? Mismo sarili mo, hindi mo kayang i-manage eh. Ang unang makita natin, pag ikaw ay nagbabago, pag ikaw nagkaroon ng nag-set ka ng standard, ikaw mismo, nagtatanong ka sa sarili mo. Ikaw ba, ang ministry mo ba, ikaw bilang isang leader, ginagawa mo na ba ang tama? Sa iyo ba ay okay na ba yan o hindi? Pasang-awa ba yan? Low standard ba yan? Or high standard ba yan? Or whatever. So dapat mag-evaluate ka. Mag-evaluate ka. Kukunting ministry, kukunting assignment, kukunting requirements, hindi natin magawa-gawa. Kung nagawa man natin, pasang-awa naman tayo. Substandard na naman tayo.
Baka itatapik ko ito na isang taon. Yung doing God's ministry in God's standard. I-improve tayo lahat. Mag-improve tayo. Magplano kayo, mag-meeting kayo, mag-usap kayo, mag-strategize. Kung di nyo alam, pwede kayo magtanong sa akin, Bishop, naisipan mo ito, pero baka mayroon ka pang iba. Actually, kininto ka na. Pag nag-meeting tayo, hindi kayo nagtitik, no? Binabanggit ko na yan sa mga meeting natin eh. Lahat ng gusto mangyari, binabanggit ko na yan, inuutos ko na yan. Binigyan ko na kayo ng authority para i-implement yan. Yung mga pinag-usapan natin, kaso lang kung ikaw yung leader na wala lang, ay mahirap talaga kausap yung hindi makaintindi. Niwala man ako matatalino tayo, pero di naman natin ginamit. Kasi kung ginamit natin, hindi dapat gano'n. Lahat magpupursige po tayo. Magpupursige po tayo, mag-i-evaluate po tayo kung ano pa ang dapat natin i-improve sa ating ministry. Para sa gano'n, gumaganda. At lumalago. At mangyayari yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amin po ba? Amin po ba? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Mga leader, nakaintindi po ba tayo ng Tagalog? Mga director, mga overall director, wag po tayong yes ng yes, opo ng opo. Nagsawa na ako sa opo ng opo. Ang hinanap po kahit walang opo, pero may resulta. Kaysa, hindi naman kayo sabihin, hindi po. Opo, gagawin po namin. Pero, ang dami ng opo, gagawin namin. Yes, ng yes. Pero, nasaan yung hinahanap ko? Nasaan yung resulta? Nasaan yung bunga? Hindi lang po yung opo ng opo lang tayo salita, pero hindi naman natin ginagawa. Kasi, hindi po maganda yon na gawin mo. Pag sinabi mo, pag yes ka, gawin mo, iutos mo, supervise mo. Ang daming member ng worship team, ang daming member ng social media, ang daming member ng asering. Siguro talagang ang problema mo, hindi ka marunong patakbo. Ikaw director, o yung overall director, hindi ka nagpapatakbo. Hindi mo alam ang management or kulang, or alam mo pero hindi mo pinapatupad. Para tayo talago dyan. Okay? Yung inyong standard, below standard yan. Oh. So, that's why, huwag tayo masasaktan, guys. Kung magtatampo kayo, dito pa lang sa mga topic na magtatampo na kayo, wala kayong kukwintang leader. Tagal-tagal yung Krisyano ampaw. Ampaw pa rin tayo pag masasaktan tayo. Tanggapin po natin. Ako, kaya nga ako, tinapa nga actually, nilakasan ko lang loob ko Kung tutusin, mahirap magsabi. Ikaw ba? Ikaw magpastor, ikit itong topic mo. Madali ba magsalita? Madali ba magsalita? Tinaparang ko lang sarili ko para ituro sa atin anong dapat natin gawin. Kasi leader ako. Amen? Merong gusto natin may direction po tayo. Diba? Sino naka-attend nung Wednesday sa G12 Victory Beach sa Korea? Tapos namay, sino naka-attend? Yung totoo. Sige, tapos kamay. Dito, sa dito. So dito, wala pas kalahati. Marami din nakate. Nasaan kayo? Okay, so yung mga topic napaganda, di po ba? Ang pinag-usapan natin yung culture, kung anong culture ng simbahan na develop. Sabi ni Mr. Cordiel, kahit daw anong strategy, anong planning, kapag ang kultura ng simbahan ay hindi na bago, pangit, ay kakainin lang daw, yung strategy ninyo, yung inyong, sabi natin, kasi ang salitang kultura, sinunin nyo sa standard. Pag kultura, kinagisnan niya, kinamulatan, kinamalayan. Yun ang kinasanayan. Kultura. So, ibig sabihin, pag sabihin kinasanayan,
Dalawa lang yun. Either kinasanayan na ang kanyang performance nasa standard or wala sa standard. Eh, ang problema kung ang kinasanayan natin na ugali, wala sa standard. Kaya masama ang dating ang resulta. Kasi nga, ang ating performance ay wala sa tamang kultura. Kasi ano ba ang kultura? Dalawang klase yan. Kulturang mabuti, kulturang pangit. Ang kulturang mabuti, high standard kultura. Yung tao na yan, hindi mo hindi mo matawaran yan sa kanyang performance. Hindi mo mapapa-yes siya ng basta-basta lang. Kasi may discipline yan, may planning yan, may schedule yan. Hindi yan basta-basta na kalat-kiri mo lang ngayon. Bro, sama ka? Oo, sama ko. Hindi yun. Magtatanong yan, saan ba? Ano bang gagawin natin? Productive ba gawin natin? Productive ba yan? Kasi meron akong mga schedule eh. Pero yung mga taong kalat-kiri, kahit biglain mo, bro, sama ka? Ay, yes! Bukas, imitahin mo, yes! Kalad ka rin eh. Yung mga taong kalad ka rin, yun yung di lumalago kasi walang standard yun. Kasi napurnada, wala kasing planning yun eh. Walang planning yun. Yung madali lang sumama ba na basta masaya lang, ganun lang. Eh kung paano kung araw-araw kang inimbita, niyaya ng ganun, eh paano yung gagawin mo? Iniwan mo na lang kasi inibitahan ako eh. Ang tawag yan, kalad ka rin. Di ba, lisan na kung kalad ka rin sa mabuti, ang problema, kalad ka rin sa katamaran eh. Yan ang masama. Dapat, kasi karamihan sa mga taong kalad ka rin, dalawa kasing kalad ka rin. Yung kalad ka rin sa yung masamang babae, di ba? Parang ganon. Pero hindi yun ang puntos ko. Yung kalad ka rin ka na wala kang direksyon, sinong mag-iya sa'yo, sama ng sama. Imbis na meron kang tapusin, di na lang natapos, di na lang ginawa kasi sama ka ng sama. Paano yung buhay mo? Puro ka lang sama ng sama. Iniya ka ngayon, sama ka. Bukas, iba sama ka naman. Sunod araw, iniya ka sa hanggang isang linggo, wala kang natapos. Wala kang nagawa. Hindi ka productive. Ubus yung oras mo. Bakit? Masyado kang kalad ka rin eh. Wala ka kasing standard. Kultura yon. Kultura yon ng isang taong kalad ka rin ka. Dapat hindi ka ganon. Hindi naman masamang sumama. Di ba? Hindi masama. Hindi ko sinabing masama. Hindi masamang sumama. Lalo na kung importante. Pero, mag-isip ka, ipurnada mo ba yung planning mo, yung goal mo, yung gagawin mo sa araw nito dahil inimbitahan ka lang. Tapos di ka naman kailangan doon. Magkapi-kapi lang daw kayo, magkain lang daw, magbanding-banding lang. Ikaw muna, may gagawin ako eh. Ikaw siguro, puro ka banding-banding eh. Wala ka naman ginagawa eh. Ako, marami kong ginagawa eh. Marami kong tatapusin eh. Kasi yung mga taong may kultura na gano'n, may standard na gano'n, hindi mo basta-basta mapapayis yan. Mag-yes man yan, matagal yan mag-yes. Advance ang abiso mo. Advance notice, advance invitation. Hindi mo mapasama ka agad-agad yan kasi ang daming naka-line up na schedule. Productive kasi ganung tao. Hello? Pero kung tayo, ang bilis natin mag-yes, meron ka sa nagagawin, hindi na lang kasi wala kang disiplina, wala kang standard. Kasi ang taong walang standard, kung ano lang naisipan niya, yun ang kanyang gagawin eh. Wala siyang naka-line up araw-araw na ano dapat matatapos niya. Kung ano lang naisipan. Kaya kung wala siyang naisipan, ang madalas ginagawa niya, tulog, Facebook, upo, kain. Ganun lang gawin niya. Wala naman siyang naka-line up na. Anong gagawin ko bukas? Anong dapat kong matapos? Ganun na lang, paulit-ulit, routine yun. Ang buhay ng ganun. Na paulit-ulit mong ginawa, akala mo, okay lang, pero hindi mo alam, tumanda na edad natin, tumaas na ang edad, pero wala na. Ang buhay natin parang ikot-ikot na lang, ikot-ikot, walang natapos, walang production,
kulang ng achievement. Kasi nabuo ang kultura na wala lang, na saya-saya lang. Yung bang masama ba magsaya? Hindi naman masama magsaya. Kaya lang, kung puro naman saya ang ginagawa mo, ang dulo noon, kahirapan. Hindi masama magsaya Kaya lang, kung puro saya, ang dulo, kahirapan. Yung minsan ka lang masaya, ibig sabihin, yung minsan ka lang nabigay ng kursang ganito para enjoy ka, pero marami kang production na tatapos, ang ending noon, magandang bukas. Amen ba ba? Amen. Hello? Kaya huwag kang papayag na gano'n ang buhay, kapatid. Kaya tinuturo ko to sa atin, mga kapatid, hindi para panghinaan tayo ng loob. Ang prayer ko, Lord, mabago talaga ang buhay namin. Kasi nga, ang mga Pilipino, ang mga taong mahirap, ang problemang number one malaki ng mga taong mahirap talaga. Hindi natin, pag binanggit natin yung mga term na yan, mahirap na tao, hindi tayo nang-aapi ha. Tayo'y realistic inaral natin. Anong dahilan ng kahirapan ng tao? Ang kahirapan ng tao, number one, hindi yung wala siyang, hindi yung wala siyang trabaho. Hindi yung malaki ang kanyang sweldo o malit ang kanyang sweldo. Hindi yung wala siyang pera. Ang problema niya number one, kaya naghirap siya. Yung isip niya. Yung kultura niya. Ang kultura niya, buhay-buhay lang. Survival lang. Tamang-tama lang. Ayaw mag-set ng standard. Kasi alam mo yung mga umasinso sa buhay, guys. Ang mga lumalago sa ministry, ang mga umasinso sa buhay, sila yung mga taong nag-set ng standard. Sila yung mga taong nag-set ng culture of production or productivity. Sila yung mga tao na risk taker. Sabi mo, risk taker. Mga risk taker sila. Handa nilang isugal ang kanang buhay kahit hindi sila sigurado, pero di naman to masama kasi magsisikap lang naman ako, mag-try lang ako. Mga risk taker yun. Hindi yung takot mag-take ng risk. Dahil gusto nila ng pagbabago. Malay mo, di ba? Nasa take ng risk nila, nangyari din, di ba? Si Thomas Edison, inventor ng ilaw, 100 times palpak. Isang beses nag-attempt, hindi ko talaga ma-discover kung paano pailawin yung fluorescent. Pero hindi siya sumubok. 100 times siyang umulit sumubok. At dahil na-discover niya, nakuha niya, na-invento niya ang ilaw. Ikaw, di plano, ayaw mo magplano. Pag may plano, negative ka na kagad. Yung mga taong walang standard, pag makarinig ng opportunity, imbis positive, naging negative. Imbis open, biglang sinirado. Grabe. Lahat ng good idea, sirado. Negative. Pag sumama ka sa mga negative, magiging negative ka. Pag sumama ka sa mga positibo, naging positibo ka. Kaya pag ikaw sumama sa mga masisipag, naging masipag ka. Pag sumama ka sa mga tamad, natamad ka, nadamay ka, nahawaan ka. Kasi ang barkada mo kasi mga tamad. Pag kasama mo ang mga walang disiplina, wala ka na rin disiplina. Pag ang kasama mo mga below standard naman ang performance, yan naman, nadadamay ka naman. Kasi nga, kung sino yung mga sinasamahan mo, iyon yung naging kultura mo. Yun yung na-develop sa iyo. Hello?
Naiintindihan mo ba natin, mga kapatid? Amen? So, importante as Christian na mag-set ka ng standard. Mayroon kang, hindi natin dapat pausuhin yung kulturang unproductive. Yung kulturang unproductive, yung maghapon na lang, maubos yung araw, pero wala ka naman natapos eh. Wala ka naman nagawa. Bagamat hindi naman lahat, no? Pero karamihan. Karamihan. Pag nagbibilang tayo, gaano karami yung yung unproductive na tao, napakarami yan. Kaya nga maraming mahirap eh. Nagtataka. Kaya maraming mahirap kasi maraming unproductive person. Kukunti na yung umasiso, kukunti na yung lumalagong ministry, kasi nga, ito yung nagpapalago. Ito yung productive sila. Eh ikaw, hindi ka productive, tapos nakontento ka lang. Ay, gano'n talaga mangyari. So, nakapag-isip ka na ba? Ha? Kaya mula ho ngayon, lahat ng ministry po natin, lahat ng overall director, mga network leader, mga overall director, mga director, mag-set ka ng standard sa ministry mo. Ha? Pakiusap, mag-set ka ng standard. Siguro alam niyo yan kasi matagal natin pinag-usapan yan. Ganito dapat, ganito. Hindi nila ulitin nga. Dapat, pag nasit nyo ang high standard, huwag kayong bumaba. Amin ba ba? Huwag kang bumaba. O yan na. May momentum ka na ngayon, no? May momentum na. Okay na. Ay, naku, biglang bumaba. Natutuwa nga ako nung meron tayong mga testimony kasi inspiring kasi yun eh. Yung mga testimony, inspiring yun. Marinig ng mga negatibong tao, mga member natin, totoo pala talaga si Lord, nagpapagaling. Uy, totoo pala talaga si Lord, nagbibless sa mga taong masunuri, sa mga taong giver, sa mga taong nag-commissioners. Maganda yun eh. Testimony kasi yun eh. Ay, winala na natin eh. Tagal na eh. Inintay sa si Alisa sa libahan ko eh. Wala na yun. So talagang ang laki pa ng kainibigas natin para tayo tumaas ang level natin sa ating pag-perform ng ating ministry. Amin mo ba? Kung di mo aminin na below standard tayo, ay malaking problema yun. Kasi pag di mo aminin, wala ka nang gagawin. Sabihin, kung ano lang ang nagawa natin ngayon, yun na lang. Pagtsagaan natin, hindi siya. Pagtsagaan na lang natin yan. Huwag natin, hindi ikaw yung tao na inasa ng Panginoon na magpalago ng ministry. Kasi kung ganun na lang ang ating, sa kontento tayo, dapat din tayo makontento. Dapat kaya na every day, every week, every month, bawat galaw natin, may standard. Sabi mo sa katabi mo, bawat galaw, may standard. Ha? Paano malalaman, bawat galaw may standard? Una-una, meron kang scheduling sa sarili mo. Sarili mo, lagyan mo ng schedule. This is my daily schedule. Gawin mo yan. Punuin mo yung 24/7, yung 24 oras araw-araw. Kahit sabihin, routine yan. Pag ikaw pumasok, ilagay mo 8 to 5 pasok, trabaho. 5 o'clock, what next? Lagay mo yan. Pag wala kang scheduling, kalagkarin kang tao. Kasi walang scheduling. Pag wala kang kasing schedule, kung sino lang magyaya, nandoon ka naman. Hello? Kahit wala ka kasi nakitang gagawin, kaya kahit ano na, hindi ka pa umalis. Kasi, ano gawin ko? Wala naman eh. Bakante naman ako. Ang dami mong bakante. Hindi ka dapat bakante. Wala ka dapat bakante. Kahit sa ministry, kung sabihin nyo, wala ka nang magawa sa ministry, napakarami yan. Gawin mo ka mo ministry 27, hindi mo maubos. Ministry pa lang, hindi ka na makondoga kung gusto mong gagawin eh. Di ba? Pangalawa, mag-sit ka ng planning. Mag-planning ka. Di ba? Mag-planning ka.
sa buhay mo. Ikaw na magplano ka, kahit ikaw na magplano ka. Ano bang plano ko? Ano bang gusto ko marating sa buhay? Ganito lang ba ako? Ang edad ko, tumataas rin ako eh. Ganito na lang ba talaga buhay ko? Umaasa na ba ako sa magulang? Pasaway na ako sa magulang? Di ba talaga ako pwedeng tumulong? Ganito na ba talagang ministry ko? Di na ba talaga ito lalako? Madagdagan ba talaga ito? Hindi na. Di ba? Magpa-planning ka para sa sarili mo. Pangatlo, dapat i-evaluate mo kung ikaw productive. Productive ka. Productive ka ba na tao o hindi? Araw-araw ba may natapos kang ginawa? Yan. Kahit mga bata, alam mo, kahit mga bata, mas maganda mga bata pa natuto eh. Ang mga bata, hindi naman magtrabaho yan kasi bata, nag-aral yan, di ba? Pero, alam mo ba, ang dami mong pwedeng gawin sa bahay? Productive ka ba? O puro ka lang laro? Baka puro ka lang laro maghapon, puro ka lang harap sa sa TV, sa Facebook. Ang dami mong tapusin. Tingnan mo sa bahay, ang daming ginagawa si mami. Naglaba, naglinis, nagsaing, nagwalis, naghugas, nagdilig ng halaman. Gawin mo kaya yun. Ikaw na lang, puro ka lang tingin ng tingin eh. Kikita mo yung mami mo, papa mo, kadarapan ka. Daming ligpitin, daming ayusin mga damit. Ikaw, wala lang. Kung tunganga ka lang, tunganga dyan. Tapos mamaya, niiyakan man na, kalagkan naman. Kalagkan ka kasi. Hindi ka lang evaluate. Hindi ka naman disable eh. Kung disable ka, wala tayo magbaba. Hindi masahan ka, disable eh. Pag disable ka lang, hindi ka asahan. Hindi ka disable eh. Malakas ka. Malakas ang katawan mo. Mag-evaluate ka, productive ka ba? Sa mga non-working, siyempre, hindi naman nagtrabaho yun. Nasa bahay lang yun. Ang magagawa ng mga non-working, trabahong bahay, ministry. Yan, kasi ang ministry, walang pinipiling edad yan. Productive ka ba? Ano bang natapos mo sa araw nito? Pag hindi ka nagtanong, wala lang. Lumubog lang ng araw, wala ka naman natatapos. Kumain ka lang maghapon. Wala mang na tapos. Wala na accomplish. Kasi hindi ka nag-i-evaluate. Kaya iset natin standard. Doon sa tatlong tanong na yun, mapag-isip ka, masabihin mo, okay lang, bata pa nga ako eh. Hindi naman si mami, si daddy. Sila naman masipag na magbukas yan. Si ate, si kuya. Ay nako, lalaki kang matugan guys. Umaasa ka sa akin, kuya. Marami na sila eh. Dami na magbukas doon. Dami na magtupay. Dami na magbukas. Ako okay lang, bata pa ko. Lalaki ka ng matugan. Pag lumaki ka ng matugan, pag nagbibinat ka, yan, matugan ka na. Ang hirap putusan. Wala kang ginagawa. Puro na lang kalagkan. Mabuti yung bata ka pa, nagsisipag ka na. Paglaki mo, pagbibinat ako, pagiging dalaga ka na, wow, dami na tapos. Dami na complex. Ang list ng bahay, arrange. Wala nang, di nga nagdaldal si mami, si mama. Di na nagalit. Magdaldal eh, ang linis ng bahay. Lahat ng gasin tapos, lahat ng walisin tapos, lahat ng mapan tapos, magdaldal pa. Kaya kung bakit maingay yung mami na dad natin, ang dami linisin. Ikaw wala kang ginagawa. Yan nakakatulong kasi ang praktik ka ang delikado doon kung yun ang kultura mo. Kaya alam mo ba, sa survey, maraming Pilipino ang nakadevelop ng kulturang matugan. Kulturang kalagkarin. Masakit pakinggan yan, pero ito, mag-survey ka. Gano'ng karaming mga tao na kalagkarin yung walang direksyon buhay. Hindi masama yun, kasi sabi ko, hindi naman masama, kung may sabihin ka. Pero kung lahat na ng buhay mo, gano'n lang, grabe talaga. Ang bilis mo invite ka, sa Bisaya pasutoy. Walang, hindi pwede, hindi. Sama ako bro, saan pa kayo? Sama ako. Ay, kalagkarin ka eh. Tumatanda ka na, mag-asawa ka na. Ako. Ang hirap na ng buhay. Hindi masamang mag-enjoy, hindi masamang sumama, hindi masamang gumawa ng mga bagay na, pero huwag mong gawing kultura. Kasi pag na-develop mo yun as culture yun,
lumalaki kang mahirap. Lumalaki tayong mahirap. Hirap na nga ang magulang natin, dagdagan pa natin kahirapan. Mag-isip ka na ganito sabihin mo, talagang, naunawaan ko naman yung pamilya namin, mahirap si mama, si papa, meron talaga, pero ayaw kong gayahin. Ayaw ko nang dugtungan yung kahirapan namin. Kasi mahirap talaga yan. Ayaw ko nang dugtungan yung kahirapan namin. Magsisikap ako. Magbuo ako ng kultura. Alam mo kung bakit ito? Bakit mahirap tayo? Simple lang yan. Ang tatay mo matugan din. Di lang siguro matugan. Di naman lahat. Di lahat. Ang tatay mo siguro lasinggero. Babaero pa. Sa buhiro pa. Lahat ng hero nasa kanya eh. So, ano kasama mo kasinso niya sa buhay? Wala tayong magawa eh. Kasi tatay talaga natin. Wala. Oo nga, wala tayong magawa. Kasi tatay. Nung namulat tayo, siya ng tatay natin eh. Si nanay mo, wala rin. Daldali na ng nanay mo. Wala rin. Di rin masahan. Pero hindi naman lahat. Maraming tatay, maraming nanay, babae, maasahan. Pero majority yan yung wala. Kaya yan ang problem ng lipunan. Ang daming problem ng gobyerno ngayon. Pamilya, warak-warak, sira-sira, ina-abandon ng magulang. Kasi nga, akala nila, pag-asawa, dali lang. Pag-asawa, wala kang sanay ka sa kulturang kulturang tama. Kulturang walang production araw-araw. Alam mo ba, pwede mong baguhin yan? Ako, testimony ko ito eh. Sabi ko, ayaw kong gayahin ng bahay. Ayaw ko nang gayahin yung galing ng tatay ko sa nanay ko. Mabait sila kung mabait. Pero, yung nga, wala silang standard. Wala silang kulang sa disiplin. Alam mo yung mabait na magulang, yung mabait tayo, wala problema yun. Sa akin, okay. Kaso lang, kahit mabait ka, pag wala kang disiplina, pag wala kang standard, hindi ka nakalit ng kultura ng productive, hindi mo makain ang kabaitan. Ang kabaitan hindi makain. Hindi mo mapakinabangan ang kabaitan. Ang kabaitan hindi makatulong sa pag-asinso. Ang bait-bait ng nanay ko, tatay ko, ano nga yung mabait? So ano nangyari? O sige, saigin mo yung kabaitan. Saigin mo, iulam mo yung kabaitan. Kung maulam ba natin yan? Maraming ma-appreciate. Ma-appreciate ka ng mga tao. Mabait yan. Maraming may blessing pa minsan. Pero hindi mo. Hindi, basta alam ko sabihin ito, pagyaman, yaman talaga, basta mabait lang ko. Ay nako, mali yung kultura yun. Mabait lang gawin mo, hindi ka mag-isip, mabait ka lang, basta mabait lang ko. Tama naman sa isang banda yan, kaya lang. May kulang. Amen mo ba? Pwede ka naman maging mabait, pero productive. Kasi mabait ka lang. Okay, so, inutuhan ko yung nung Martes, no? Yung Martes, di ba? How to do our ministry in God's standard. Number 1, you must have unbreakable decisions. Okay. Mayroon ka na bang unbreakable decision? Yun ang una. Yung review ko lang. Pangalawa, you must have irrevocable action to do your standard. Irrevocable. Kaya pag irrevocable yung decision mo to sit or to do your standard, huwag ka na bumaba. Mga directors, mga network leader, mga core G12, mga C-leader, huwag ka nang bumaba, guys. Set your standard little by little. Upgrade. I-upgrade mo, huwag ka nang bumaba. Ang goal mo, pataas ng pataas, hindi pababa ng pababa. Amen mo ba? Set your standard little by little, little by little. Until maging high standard yan siya. Culture of improving and progressing. Okay, number 3. You must have indispensable evaluation of your standard. Indispensable. The word indispensable is hindi mo pwedeng pasubalian, hindi mo pwedeng pabayaan, hindi mo pwedeng palampasin. Indispensable evaluation. Kaya sabi ko, kung nag-i-evaluate ka sa sarili mo,
araw-araw, ano ba natapos kong araw nito? Alam mo, ano natapos mo? Wow, natapos ko ah. Kala ko, di ko matapos. Napagod ako konti. Kaya lang, natapos ko. Wow, bukas, ano naman gagawin ko? Ano naman gawin ko? Mag-cell group ba ako? Mag-prospecting ako? Mag-invite ba ako? O mag-cell group ako? Whatever. Or, tabahong ba naman ako? Ako siguro. Sige, linisin ko lahat ng sulong-sulong ng mga ibis-ibis na yan. Tapos yan bukas. Mag-set ka ng standard. Every day, meron kang matatapos. Amen ba ba? Yan ang evaluation. Indispensable evaluation. Hindi mo pwedeng pasubalian o palampasin o kaligtaan ang indispensable evaluation of your standard. Tinatanong mo ang sarili mo, gaano kalaki ang natapos mo? Na trabaho, na ministry, o kung ikaw may estudyante, baka yung assignment mo sa module, naku po, graduation na, tapos hanggang langit pa. hanggang langit pa yung assignment, oh. Mamaya, after ano, naku, pagsak pala. Eh kasi hindi ginawa yung mga hindi ginawa mga assignment. Puro na lang Facebook, puro na lang YouTube. Nako, sayang isang taon. Hindi ka pinasalang teacher. Dahil wala kang assignment sa lahat ng mga module class mo. Lumuang na nga eh. Study from home ka na nga. Eh nako, ibang pinagkapuyatan mo. Sorry na lang. Balik ka next year, yung pa rin grade mo. Sayang oras mo. Kaya mag-evaluate ka. Lahat mag-evaluate. Magtatanong ka lang ng sigurusyo, ano ba natapos mo? Ano bang nagawa mo? Okay, number 4. You must have unstoppable persistence and consistent in doing your ministry according to your standard. Di ba? You must have unstoppable. Sabi mo, unstoppable. Consistent. And persistent. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Hindi tumitigil. Tuloy-tuloy. Consistent ka. Rain or shine. Nako, ang problema sa mga Pilipino o karamihan sa atin, nag-set ng standard. Yun, inconsistent na naman. Ganado lang isang linggo. After a week, nako, bumalik naman sa kalkarin, bumalik naman sa wala lang. Bumalik kasi inconsistent. Hindi consistent. Pag consistent ka, talagang hindi mo pwedeng wala lang. Hello? Hindi pwede. Alam mo, kung magpahinga ka lang kasi napagod ka talaga. Kasi parang overwork eh. Na-overwork. So, pahinga mo na. Okay yun. Kasi meron naman yung puro ka rin work. Tapos, katawan mo, bumigay na sa sobrang sipag mo. Hindi naman batas na. Pag napagod ka, doon ka magpahinga. Doon ka matulog. Tulog ka lang. Itulog mo lang. Pagod ka, tulog ka lang. Pagising mo, lakas ka. Pero yung iba yung tulog ng tulog. Araw-araw wala kang matutulog. Iba yun. Kasi ba't natulog? Pagod eh. Dami kasing ginawa kanina. Gising na. Okay. Tapos. Amin mo ba? Hello, wala pa natin si Lord. Lord to God. You must have unstoppable, persistent. Ang consistent. Kailangan consistent ang self-growth, consistent ang performance, consistent ang standard, ang kultura, consistent ang ministry, consistent pag-aral, consistent ang business. Kahit sa akadalhin, mag-ministry, maaral, sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, dapat consistent ka. Huwag kang lubog-litaw, patay-sindi. Amen? Kasi pag tayo ay patay-sindi, lubog-litaw, kahit anong gawin sa ating ministry, guys, hindi talaga tayo aasinso. Hindi talaga lalago.
wala tayong accomplishment. Hindi natin marating yung ating pangarap. Kasi nga, lubog-litaw tayo. Inconsistent. Be consistent always. Rain or shine. Hindi pwede, alam mo maraming sabi nga ni Bisa Proyel, alam mo ang tinuro ng COVID ngayon? 3 kultura. Una, anong kultura? Kultura ng, ano una? Kultura ng pinaghiwalay, disconnection. Ha? Sabi ng COVID, social distancing. O yun, disconnect tuloy yung mga tao natin. Kasi, yun ang kultura. Bawal mag-kunik-kunik, bawal mag-lapit-lapit, bawal mag-garil-garil. Kaya, social distancing, 1 meter away. So, ano nangyari? Naging literal na disconnect yung tao. Ikaw naman, pagpapaunawa mo, hindi mo na pinapanood. Disconnection eh. Culture of disconnection dahil sa COVID-19. Pangalawa, this culture of fear. Di ba? Kultura ng takot. Ito naman social media, puro pananakot. Manood ka. Ako, nandiyan ang Delta variant. Hello. Nandiyan na. Ang Delta variant. Dumating na. So, pag ikaw ay hindi ka aware, hindi ka naman lalabas ng bahay. Kasi lalabas si Delta variant. Diba? Ano sinasabi ng ano? Mga bata nga, 5 years old, pinapayagan mamasyal. O mga leisure park. Ikaw na lang tatako sa bahay. Kasi alam mo ba yun na nakita ko rin talaga, totoo sa Bishop na nakadevelop ang COVID-19 ng culture of fear, culture of disconnection, at saka yung pangatlo, culture of mediocrity. Yung wala na, basta happy-happy lang, buhay-buhay na, kaya lang tayo, enjoy lang. Akala natin, okay lang yun. Sa isang banda, di ba masama, masaya, kain, banding-banding, di basta, okay lang yun. Kaya lang, kung yan ang kultura na lang, puro lang banding-banding, kain, saya, tambay-tambay, kung punta doon, punta dito, natapos isang linggo, ano tapos mo? Wala. Saan galing? Doon. Tumanda, ang edad mo, tumanda na. Dadagal mo isang taon yan, isang taon. So, wala. Culture of mediocrity. Kultura na wala lang. Kultura na, okay na yan. Nakakaraos na, kaya naman din eh. Hindi naman tayo ng kutom eh. Kahit paano? Ay, survival yun. Kaya, kabilang tayo doon sa 75% na mahirap. Na palaging bitin, palaging kulang. Kasi nakadevelop ka ng culture ng mediocrity, ng below standard. Dahil sa COVID-19, parang di ka naman nag-iisang walang trabaho eh. Di ka naman nag-iisang maraming tambay dyan. Isa ka lang naman, bakit malungkot ka? Parang ganun, para pang naging karisma na, okay lang yan bro. Ay, importante buhay ka. Mabuti kung ang buhay mo 2 taon lang, ay kung mabuhay ka pa ng 70 years, 70 years ka maghirap. Di ba? Hindi tama ang ganung kultura na sasakay mo yung mundo. Di ba? Palagi binabalik sa TV, maraming walang trabaho, suwat. Maraming nagugutom, suwat. Ganun talaga kasi COVID-19 eh. Tanggapin mo na lang na minsan walang ulam, minsan walang makain. Ako po, ang hirap ng buhay, no? Wala naman talaga mayroon. Kaso lang, nakadevelop ka ng kulturang mediocrity. Nakadevelop ka ng kulturang wala lang. Nakadevelop kulturang tiisin lang. Bro, tiis lang yan. Parang si Manny Pacquiao dati, sabi ng Eunicia, anak, wala talaga tayong pera. Inom ka ng maraming inom ka na ng maraming tubig, anak. Parang wala yung kuto. Ano gawin natin ngayon? Sabihin ng tatay nanay, anak, walang bigas eh. Inom ka na maraming tubig. Tanggal yung kuto. Tay, hanggang kailan
Nakakatawa ko eh. Kaya, sabi Manny Pacquiao, kaya nga ako talagang nagsikap siya. Tama naman yung ginagawa niya, di ba? Dahil sa kanya, umangat na lahat. Sana maraming Manny Pacquiao. Sa gusto kayo mo, dapat maging Manny Pacquiao ka rin. Amen? Sabi mo ulit, kaya mo, eye to eye. Huwag mo lang ipo eh, kasi bawal. Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, dapat maging Manny Pacquiao ka rin. Amen? Pagkapalang sila, hallelujah! Diba? From nothing to something, from nobody to become somebody, from nothing to everything. Sa Manny Pacquiao. Ngayon, dahil naamoy ng mga kalaban na tatakbo siya. Ako, pinutakti na talaga. Gano'n talaga naman sa Pilipinas. Putakti ka. Kagate. Pero, sabi ni Pacquiao, hindi naman ako bata na patulan at saka maipituhan ng gano'ng mga tirana. Para sa akin, extraordinary siya. Kasi, sabi, from run to riches, lahat na. Hanapan mo siya ng area na wala. Napalaki ang pamilyang Rayos na parang mga anak. Sa negosyo, successful. Sa ministry, mega church. Sa boxing, 8th division world champion. Sa politika, isa na lang. Hindi niya abot. President of the Republic. Sabi ng iba, ay, si Manny Pacquiao, hindi manalo yan. Subukan natin. Itong laban niya ito, ano yan? Itong laban niya, pag nanalo siya, alam mo mga Pilipino, di naman niya makuha sa utak-utak eh. Alam mo, kahit anong turong na, dapat mga Pilipino, educated na tayo, hindi pa rin. Kung anong emosyon nila, mas lamang pa rin ang emosyon ng Pilipino sa buto kumpara dito. Sa totoo lang. Matouch na yung emosyon ng Pilipino, bubuto na yan. Hindi yun, dito, yung mga intelligent, konti yan eh. Mas marami yung dito, emosyon eh. Pero, para sa akin, sabi nga nila, karakteristik ng isang president, una-una, may lunong daw, matalino. O ito, prueba. Kung si Manny Pacquiao bubo, ito ha, sakyan ko yung tanong, dapat matalino, may utak daw presidente. Kung si Manny Pacquiao, hindi ko naman si Bisa, naman pa niya na. Kaya pa naman pa niya. Sinabi ko lang, kung si Manny Pacquiao bubo na tao, hindi niya kaya magpatakbo ng negosyo, hindi niya kayang i-maintain ang 8th World Champion Division, hindi niya kaya mapatakbo ng masitso ang kanyang angkan, pamilya niya, at hindi niya mapatakbo na nanalo siya, na tumalon siya. Siyempre mo, hindi siya. Yung ibang politiko, dumaan sa barangay Tagay, naging barangay Tanod, naging captain, municipal councilor, naging mayor, naging vice mayor, vice governor, tapos governor, congressman. Siya, pula sa takbo. Hindi na nag-mayor, hindi nag-kapitan. Ang takbo niya, bakit natalo siya nung una kasi takbo ka na congressman? Baksit ka lang eh. Di ba tagal ng tao na nanalo siya eh. Ngayon, laban ulit, nanalo siya, congressman. Sunod takbo, senador. Pangatlong takbo, presidente. Tingnan nyo ha, puputos, sabi nung political analyst, sabi niya, dapat may dunong. Ang dami nang may dunong sa Pilipinas, ang dami ng presidente natin na sobrang talino, pero ano nangyari sa bansa natin? Walang asinso. Okay, pangalawa, sabi nung dapat pangalawang kriteria ng presidente, dapat ay meron kang good values, good character, ay number 1 si Pacquiao dyan. Kasi Christian siya. Pagdating sa values, panindigan, dignity, number 1 siya, walang natalo. Sa utak, siguro para sa atin, hindi rin siya matawaran. Kasi sabi ko, kung bubo siya, na tao, hindi siya yaman eh. Isipin mo, na-maintain mo yung 8 World Division sa boxing, sa business. Bakit mo ang business ni Manny Pacquiao? Napakarami na. Lahat ng area, meron siya, negosyo. Sa pamilya,
sa simbahan, sa politika. Mga politiko, dumaan ng gandahan eh. Siya, talon, congressman, senador. Ay kung mga tao, bubuti ng mga tao, binotol si Manny Pacquiao. Ay hindi ka. So, pangatlong kriteria daw, winnability. Winnability. Eh, saan ka makita, pag si Manny Pacquiao nagbaksin, walang krimen sa Pilipinas sa loob ng 2 oras. Ha? Walang krimen, walang rape, walang adik. Kasi ang mga Pilipino, hindi lang Pilipinas, buong daigdig. Ha? Nagawa ba yan ni Trump? Nagawa ba yan ni Biden? Nagawa ba yan ni Duterte? Na patigilin niya ang krimen sa loob ng 2 oras sa buong Pilipinas at buong daigdig dahil ang lahat ng tao, 7.5 million nakatunganga sa TV. Galing. Walang gawa yan, siya lang. Alam mo, ang dami kong bansa pinuntahan. Pagdating sa immigration, nagulat ako itong mga immigration officer na ibang lahi. Ang daming, pagtingin sa passport, Philippines, Manny Pacquiao. Hala! Pagtingin ko, Philippines, sabi, Manny Pacquiao. Sikat si Pacquiao kahit saan bansa. Manny Pacquiao. Siya lang yung taong nagpatigil ng krimen, kaya ang pulis, tuwang-tuwa, sana araw-araw may Pacquiao laban. Kasi walang krimen eh. Pati sila tumama eh. Wala na naman sila pulihin dahil pati adik. Uy. Pati sa bugiro. Uy. Pati rapist. Huwag ka ba naman rape? Pati yung lasingiro. Pre, manood tayo pre, mamaya inom. Diba? O yan, tira mo. Okay, may laban siya. Ayun ako, itatagos ng Duterte. Sabi ko pa, nag-observe lang ako. Tawag ko sa Pacquiao. Sige lang. Tinote. Alam mo ng politika eh. Dapat para sa akin, dapat hindi magalit si President Duterte. Hindi siya magalit kasi sinumbong lang ni Manny Pacquiao yung mayroong pang korupsyon eh. Si President Duterte, binanggit niya pa nadala siya na hindi pa talaga naalis. Sabi niya, hindi pa naubos ang korupsyon. Galing sa bibig niya, madalas binabalita eh. Na, bakit itong binanggitan ni Manny Pacquiao na may corruption pa rin, ang galit na galit siya. Kasi alam niya na pagdating sa 2022, iba ang mangyari. So, parang mayroon sa aking evaluation, parang may konting insecurity ang president natin sa sunod na eleksyon. Ikaw nga may sabi na mayroon pang korupsyon eh. Ikaw nga may sabi na dami pang adik eh. Ikaw may sabi na hindi pa talaga na ubos yung korupsyon. Tapos, pag binabanggit ko na magagalit ka, dapat ang sabihin niya, totoo yan. Kaya work out na tayo. Hindi. Tratan mo siya. Okay. So, wala. Politika yan eh. Siyempre, ilang buwan na lang, eleksyon. Ganun yan. Siraan mo yan. Kaya kung ikaw nanood ka, sabi ni Pacquiao, sumagot si Pacquiao, hintayin natin. Pag uwi ko sa Pilipinas, lahat lang ibigay siya. Sabi ni Roque, ano lang, wala yan. Ano yan? Ano yung sabi ni Roque? yung paputok pang ano? Para daw? Watuse? Ay, pagsan? Watuse ba yun? Yun nga, parang ano lang, paputok lang daw yun. Watuse? Sige, sabi ko yun, sige, hintayin niya pag-uwi ko. Ilabas ko lahat ng ebidensya. Ang ating presidente naman talaga, okay, ako, bilibin ako kay presidente. Ay lang, hindi na ako bilib itong bandang huli kasi nira na siya. Pero yung strong ano niya, okay yun sa akin. Okay. Yung performance, okay. Kaya lang, siya ba yung sabi na marami pang korupsyon eh. Ang daming korupsyon, hindi niya alam yun. Pero siya, zero korupsyon. Hindi pa natapos eh. Ang dami pang nasa, yung amelioration program na yun, ang daming mga, yun nga, makita yan. Ang daming korupsyon talaga, ang daming pera na yun, na nawala. So, bakit magalit siya? Siyempre ayaw niya mawala yung
tutuwa ng tao sa kanya. Kaya nga, ikaw sa kay Manny Pacquiao, pero hindi dapat. Kasi siya rin nagsabi ng gano'n. So ako naman, walang kinakapyahan, basta ang kailan. Balansi lang ito eh. So sabihin lang yan, bakit si Manny Pacquiao, gano'n ang kanyang buhay? Kasi consistent siya at may persistent siya. Yung consistent, tuloy-tuloy. Yung persistent, ibig sabihin, porsigido yan. Porsigido. Sabihin mo, porsigido. Porsigido ka dapat sa buhay. Kahit nahirapan ka, porsigido ka pa rin. Kahit hindi nagawa nung nakaraan, ituloy mo pa rin. Hindi ka dapat tumigil. Persistent is one of the most important. Kaya tayo guys, sabi ko nga, bakit? Yung mga mayaman tao lang ba ang may karapatang yumaman? Sila lang ba talaga ang kandidato para yumaman? Tayo lahat pwede. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa kanila, pwede kang yumaman. Pwede kang umasinso ng tulo-tulo. Pero, i-apply mo itong tinuro ko. Amen? Gawin mo ito. Ito yung sikreto. Alam mo ba guys, kahit nagturo ako dito, ang sarili ko unang tinuturuan. Kaya nga sabi ko, huwag ka masaktan kasi ako mismo ay unang nagtamaan dito sa mensahe. Bakit ko tinuro? Dahil unang-una, ako ang unang makaranas. Amen? Tuloy-tuloy ang lahat. You are overqualified na pwede kang mangyari. Pero, kaya nga ito yung mga sekreto ng pag-asinso. Ito yung mga sekreto ng paglago ng buhay natin. Kaya sa ating ministry, diba, ang ating topic for this month is about making disciple. Dapat sa making disciple natin, consistent ka sa mga tao. Consistent ka. Minumonitor mo ang progress nila, nasaan na sila ngayon. Consistent. Consistent ka sa pag-uap. Consistent ka sa evangelism. Consistent ka sa process. Dahil sa process, Sunel, life class, SOL. Consistent ka dapat. Consistent ka sa pagdalo sa mga meetings, sa mga mentoring, sa training, lahat consistent ka. At persistent ka. Amen? Bawal dito nigas kugod. Hello? Kasi kung nigas kugod lang yung karakter mo, ay grabe si pagka. Pero isang buwan, napagod, biglang nag-slow. Wala na naman. Nigas kugod yun. Dapat, sabi ko, kung napagod ka physically, tulog mo lang. Pag napagod ka spiritually, muni-muni lang kay Lord. Presence of God lang, di ba? Ang kailangan natin. So guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpakinig. Kahit very strong po ang ating teaching ngayon. Di na po tayo paligoy-ligoy. Tinututok na po na talaga natin kung ano po talaga ang dapat nating baguhin. Kasi gusto ni Lord na mananagumpay tayo. Gusto ni Lord na lumago ang kanyang ministeryo. At gusto ni Lord na pagpalain kayo lahat. So tayo po lahat tumayo sa oras dito. Lord, maraming salamat ulit sa gabi nito. Panginoon, salamat na mahal mo kami. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, inaamin mo, Lord, wala po kaming kulang pa po. Yung aming consistent, yung aming persistence, yung aming evaluation sa sarili, yung aming planning, yung aming desire, Lord, yung aming standard, yung kultura namin na nabuo ay mukhang mali, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, maraming salamat that you remind us, Lord, na mayroong pag-asa, mayroong pang pagkakataon na ang buhay natin, kahit nasa minus standard, umasinso po kami. Lalo na bata pa po kami. Marami pang parating sa buhay namin, Lord. At one day, maalaala namin na nagsimula kami sa wala. Nagsimula kami sa mahina. Pero lumalakas, lumalago, umaasinso, na nagumpay, Panginoon. Dahil tinuruan mo kami na magbagong buhay, na mag-set ang standard, mag-develop ng good culture, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming ministry, as leader, pastor, missionary, Panginoon. Thank you so much, Lord, na sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang kasama namin. Kaya because you are victorious, we are also victorious. Panginoon,
pagkakataon. Salamat, Lord, na narinig namin ang ganitong mga klaseng turo, Panginoon, na magbigat, na totoo, na kung ito'y tanggapin namin ng buong puso, Lord, ibang-iba na ang buhay namin after a year, after 2 years, after 5 years. Ano yan? Lord, naniwala kami, itong mga anak mo na dito, nakikinig palagi. Kahit yung nasa live streaming, Lord, our life will never be the same again. From nothing to something. From nothing to everything. From nobody to become somebody. For God's glory alone. Lord, thank you so much. We worship you, we honor you, and glorify your name. Lord, sa iyong lahat ng pagsamba at pagpupuri sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay masabi na, Amen and Amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity, being Christ's ambassador to help people find their way back to God, to win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining our regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.